Amo po ini dinhian crime scene. Damo po kasi nga rooms ang ginsulod. Makikita niyo guys, nag-shield talaga ang mga kabataan para maka-escape lahira. Hadto nga mga suspect oh, kita gulo talaga na tanan nagkagulo. Mag-shield parahan kabataan, parahan dudo nga mga suspect kay naglibot talaga from grade 7 to 10 ang ginlibot. Damo nga classrooms. Makikita niyo mga classroom naglibot-libot. Tanan po nga mga classroom na iyaging agian. Mopay na lang nga ang mga kabataan, mga abtik ang iba. Pinanlock nira tanan ang door. Kaso unfortunately nagkamatay po ang iba nga mga mag-isog nga nag-shield ang portahan. Amo po ini din ang crime scene. Nakasulod na kami kay tanggal naman po ang mga patay. Kung ini din nga lugar ang nag-viral sa social media na din si shield nira tapos din may mga nagkamatay na mga estudyante. Kando sa dito sa kubusan na pugong takay dito. Nagpupugong intalo, nagpupugungay. Nagpupugungay ang mga estudyante. Abtikan mga estudyante oh. Baga talagang din bagyo nga di guys. Talon man nag-shield talaga hera. Dudlong tanan kay ginlibot kasi niya ini nga blue building nilibot niya. Kita niyo mga sapatos iton mga kabataan adi hagawas. Sapatos ito na tanan. Sapatos nang kababayaan in talo na nira mga sapatos kay waray nga ni pati bag binayaan tanan diri man kasi pwede labtanan mga bag kay nag-iimbestiga pa iton mga kapulisan. Grabe. Sugad. Sugad ka grabe ang nataboy ni nga eskwelahan. Bawal man po kita mag-post medyo grabe nila medyo okay lang ini kaya amo ini ang aftermath ang natabo at pa dito guys dito basta ini nga blue building kay from grade 7 to 10 kay may mga nakaistorya kita nga mga teachers tapos bawal man hira magsalita bawal hira magyakan dili hira pwede mag-istorya ako na natabo. Tapos ang mga parents, waray may nagyakan. Labi ng mga estudyante kay trauma. Trauma good ang na-experience. Hindi nga mga estudyante. Pero damo po nga mga agencies, national agencies ito na nagbubulig yan na. Balita ko, hanatanan ang mga biktima in ato na DSWD. Ini ano sa panga namatay. Magsapit lang ay an. Dinhi. Grabe, bagang bagyo. Amay ni dinhian. Ano sa nga namatay. Duha kasi nga lawas ang nahibilin nga di. Ano sa nadara pa man hospital. Pero dado na rival. Adilwat ang isa. Grabe, madamot mga basag. Oh, datay ni nga diri ka pa. Adilwat guys, kay waray na iba nga mga media. Adi ano sa nga namatay. Kay di ba nakakita man ka mga viral kung ano natabo. Kay nagkalat naman ito yan na social media. Pero amoy ni guys. Ito ang crime scene. Pagka nagulat kami nga ma-okay na tapos na mag-imbestigan mga kapulisan, amo pala ng pakasulod. Nagkalat intalon man ang mga sapatos tanan kay ang mga kabataan. Oh, kalat nila mga tsinelas kasi ang mga kabataan nagkahadlok man kasi mo piliwat guys ay may mga bata nga mga abtik. Sara nira dayon ang portahan ini nga table pinan black tapos ang mga kalalaking amo ang naguuna tapos may dako naka-istorya nga teacher diri asya diri luwatak nakapagawasin mga stories o mga interviews kay bawal diri ra nagyayakan kay usala dapat it magyayakan yan alakpaka libot nga di nadiluwat kita ang pinakauna naging kadtuan didi nga side kasi ang pinakalas dito na yan mo silang katapusan grade 10 and grade 9 mga kabataan pa mga 14 to 15 years old ang mga suspect. Mga estudyante lagi hapon po. Didihin ng eskwelahan. Ay, nagrambol oh. At yung father, nag-iikot yan na itong padi. Father Aibo. Yung bibinditahan.
Nililibot niya yung talon. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan, no, sa crime scene na kung saan ito nga po yung karumaldumal, no, na pangyayari kahapon doon sa San Jose National High School sa Tacloban City, na kung saan ay 4 po yung nasawi talagang mga estudyante, dulot nitong dalawang mga minor de edad din na mga kapwa estudyante dyan sa San Jose National High School na walang habas na namaril mga kababayan. At ito nga yung dalawang suspect ay nakadetine na ata ngayon mga kababayan, no? Hawak na po sila ng mga pulis. Kawawa yung mga nasawi ng mga estudyante mga kababayan na 4 at umakyat na sa 20, no, yung mga nasugatan dito po sa shooting incident kahapon, at 15 dito ay nagtamo ng mga gunshots, no. May mga sugat sila galing doon sa walang habas sa pamamaril ng dalawang kapwa nila estudyante mga kababayan. So dito sa crime scene na sinasabi dito, no, ng narinig natin dito kasi waray-waray po yung kanyang salita, umikot, no, or talagang inikot ng dalawang suspect na ito itong mga classrooms, no. Yung nakikita nating kulay blue na building, yung mga classrooms na yan ay inikot, no, ng mga suspect na ito from grade 7 hanggang doon sa kabila sa grade 10 mga kababayan. At doon na daw talaga ito walang habas na nagpaputok doon sa grade 9, no, mga kababayan, hanggang grade 10 na classrooms. At ito nakikita natin ngayon sa kabilang side, no, ng ating picture. Ito yung nasa viral video, no, na si Chris Lawrence Fabian mga kababayan, na kung saan ay siya yung nagiging hero, no, dito sa kanyang mga classmates dahil hinarangan niya itong pinto, no, na hindi makapasok yung dalawang suspect. Pero sa kasawiang palad ay pumanaw din po siya mga kababayan matapos magtamon ng mga bala rin, no, natamaan po talaga siya dito sa walang habas na pagpaputok, no, dito ng dalawang suspect na ito. At yung kanilang mga upuan mga kababayan ay ginagawa po nilang shield, no, at buti nilang naisip nila na iharang yung lahat ng mga upuan doon para hindi po sila matamaan doon sa pamamaril ng dalawang suspect na dito sa baba, no. Nakikita ninyo itong dalawang suspect, yung naka-white na naka-D4 pa sa pag-upo at itong naka-itim na mayroong logo ng KMFDM, no, itong mga minor de edad pa ito mga kababayan, pero yung utak nila ay hindi na po pang minor de edad, no. Yung mga utak ng dalawang ito ay demonyo na, no, mga kababayan. At yung dinadahilan nga nila kaya nila nagawa daw ito mga kababayan ay dahil biktima daw po sila ng bully or nabubuli daw sila, no. At sa aking opinion naman talaga, kahit anong angle mo tingnan, mali talaga yung kanilang ginawa, no. At ang daming mga inosente ang nadamay doon sa mga pinaggagawa nila mga kababayan, no. At sinabi pa dito sa balita, no, patungkol dito sa crime scene na yung tatay pala ng isa sa mga suspect ay sundalo daw, at yung isa dito ay tiyahin naman niya isang pulis, no, na under investigation na din yata ngayon ng PNP, no, dahil yung baril na ginamit dito ng isa sa mga suspect ay galing nga doon, no, yung police woman na auntie nitong isang suspect mga kababayan. At kaya ng umaga nga mga kababayan ay nagpunta po doon sa Tacloban City, no, si Deputy Secretary Sani Angara, particularly po doon sa San Jose National High School, na kung saan ay sinabi niya doon na posibleng pinagplanuhan talaga itong or pinagplanuhan ng dalawang suspect na itong ginawa nilang karumaldumal na krimen, no, dito po sa loob mismo ng kanilang paaralan mga kababayan. Samantalang may balita rin na lumalabas na di umano'y itong isa sa mga suspect ay lulong dito po sa online games na tinatawag nilang Gorebox, no. So natuklasan sa isinasagawang investigation ng mga otoridad na posibleng nalulong umano sa online game na Gorebox ang isa sa dalawang suspect sa pamamaril dito nga sa San Jose National High School. Ayon kay Police Brigadier General Jason Capoy, Regional Director ng Police Regional Office 8, ang naturang laro ay may temang paggamit ng armas at labanan na kalintulad ng ilang online games gaya ng Roblox. May mga shooting mechanics po ito at medyo may pagka-violent ang gameplay. So yun po mga kababayan yung natuklasan, no, base dito sa mga investigation ng ating mga kapulisan. So para sa aking palagay naman dito ay isa rin po itong mga online games na ito, lalo na kung talagang marahas, no, mga kababayan, ay posibleng doon po makakuha ng idea, no, or parang yung isip ng bata, no, parang malamon. Kaya talagang doon sa mga magulang lalo na bantayan yung mga bata nila, kasi hindi po ito first time mga kababayan na may
may mga ganitong insidente na posibleng nakukuha nila doon sa kanilang mga nakikita or doon sa mga games na nilalaro nila, yung mga violent na mga laro, no, mga kababayan. Sana gumawa ng action dito yung atang gobyerno, lalo na iban itong mga klaseng laro na ito na may mga temang violente, at para hindi na po tularan, no, ng mga kabataan, at talaga namang madali pong maimpluwensyahan yung mga isip ng mga bata ngayon na gagayahin nila yung mga nakikita nila sa social media, no, or dito sa mga laro na ito, no. At lalong-lalo na rin sa mga school, lalo na sa DepEd, na magpapatupad sila ng paghihigpit dito, mga kababayan, no, lalo na kausapin nila dito yung mga estudyante na pagbawalan talaga nila ng husto, no, itong mga bully or pambubuli or bullying, itong mga fraternity, itong mga gang na mga estudyante, sana ipagbawal talaga ito nila, mga kababayan. Isa yan sa mga nagdulot ng gulo, no, itong mga gang-gang dyan na mga estudyante sa mga public school or maging private school, no, mga fraternity, mga ganyan, dapat ipagbawal na talaga yan. At yung mga magulang, kausapin nila yung mga anak nila kung may mga nambuli ba sa mga anak nila, at syempre sa mga school, no, na magpatupad po sila ng paghihigpit, mag-inspection po sila, lahat ng mga estudyanteng papasok ay kailangan ay tingnan yung laman ng kanilang mga bags, mga kababayan. At ngayon ginagawa na po nila yan dito po sa Tansa National High School, yata ay meron silang ginagawang ganyan na in-inspection nila yung lahat ng mga papasok ng mga estudyante, tinitingnan lahat kung ano yung laman ng kailang bag. Talagang tingnan muna, no, mga kababayan, no. Good job dito sa administration dito or sa management ng school na kailangan i-check lahat ng mga laman ng bags ng mga estudyante, no. Baka may mga patalim at lalo na itong mga pinagbabawal na baril, mga kababayan, no, para hindi na po maulit mga ganitong klaseng karumal-dumal na mga pamamaril, no, sa loob ng school na dati nakikita lang natin at nababalitaan natin sa ibang bansa na may mga minamasakir yung mga school, mga ganito. Ngayon nangyari na po dito sa ating bansa, no, at ang nakakalungkot, ang daming mga inosenteng buhay ang nadamay dito sa mga pinaggagawa ng dalawang suspect na ito, mga kababayan, na pawang mga minor de edad pa naman. At sana makulong po itong dalawang ito, mga kababayan, no, kahit na meron pong juvenile justice. At ito na nga po, panawagan dito kay Kiko Pangilinan. Ito po yung isa sa mga vinoise out noon ni PRRD, no, na maamindahan itong Juvenile Justice Act ni Kiko Pangilinan, mga kababayan, no, kasi pag under 15 years old ka at gumawa ka ng krimen ay hindi ka makukulong, no, i-undergo ka lang ng mga intensive counseling, mga ganyan, mga intervention, hindi ka makukulong, no. Dapat maamindahan ito, mga kababayan, itong sinusulong ngayon ni Senator Robin Padilla, no, na ibaba yung liability age, no, or yung ibaba yung age na kung saan pwede nang makulong. Hanggang 10 years old yata, mga kababayan, pwede nang makulong, no, kapag gumawa ka ng krimen na kagaya nito na karumal-dumal, ay kailangan talaga makulong sila, mapanagot sila dito sa kailang ginawa, mga kababayan, kasi buhay yung kailang kinuha eh. At ano yung TY lang, thank you lang. Ako, hindi mo maisip kung gaano kasakit yung naramdaman ngayon ng mga magulang ng mga estudyanteng nasawi, no, na wala namang ginawang masama, nadadamay dito sa kanilang mga ginagawang krimen, mga kababayan, no. So sobrang sakit po para sa mga magulang, mga kababayan. Hindi sapat na mag-undergo lang ng counseling at mga intervention kung ano pa man yan gagawin ng DSWD, no, dito sa mga suspect na ito, kasi kriminal na sila, mga kababayan, no. Hindi na po ito normal. Pumatay sila ng mga inosenteng buhay at ngayon ay parang seminar lang, mga ganun-ganon doon sa DSWD. Hindi pwedeng ganyan lang, mga kababayan, no. Buhay po yung kinuha nila, 4 na buhay yung kailang kinuha at ang daming mga sugatan, at yun lang yung kanilang parusa. Hindi po pwedeng ganyan. Dapat makulong po sila, no, dito, at kailangan ibaba yung age limit, no, dito sa mga gumawa ng mga kriminalidad. So muli ay tayo po ay nagpapaabot ng pakikidalamhati, no, sa lahat ng mga biktima ng pamamaril dito po sa San Jose National High School. Sana makamit po ninyo ang hustisya, or panawagan natin yung hustisya para sa kanila, mga kabayan, at doon din po sa mga nasugatan, no, dito sa ginawang pamamaril ng dalawang suspect na ito, mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito, mga kababayan, no, sa dalawang suspect na ito na walang habas na namaril nga kahapon doon sa San Jose National High School sa Tacloban City? At ito nga po yung crime scene, no, ipinakita sa atin dito yung nagkalat ng mga upuan. Yung mga upuan ay nagsisilbing shield, no, ng mga batang ito, at
Yung isa pa dito ay nasawi, no? Itong si Kuya Reza Lawrence Fabian na talagang siya yung nagiging bayani rin dito sa kanyang mga classmates para hindi po makapasok yung dalawang suspect. Hinarang niya ang kanyang katawan dito po sa pintuan at actually dalawa po ito sila mga kababayan nandito sa may pintuan nakaabang at yung mga classmates nila nagtago dito sa upuan nila. Ginawa nilang cover, no, yung mga upuan para hindi po sila tamaan doon sa mga bala nung dalawang suspect na ito. At sana ay meron po tayong death penalty, no, para dito sa mga juvenile na ito na mga gumawa ng mga karumaldumal na krimen. Hindi sapat yung or hindi yung Juvenile Justice Act ni Pangilinan na ginagawang santo or parang special treatment doon sa mga batang minor de edad na gumawa ng krimen, mga kababayan. Matagal na rin po yan pinanawagan na ibaba yung age, no, or yung edad ng mga batang gumawa ng krimen ibaba sa 10, no. At ngayon ay sa pamamagitan ng batas si Pangilinan ay ito yung nagiging shield, no, ng mga gumawa ng krimen na hindi makulong, mga kababayan. So panahon na para baguhin yung batas na iyan. Sana may mga senador at mga congressman na sumuporta dito sa panawagan nga ni Senator Robin Padilla, mga kababayan. So ano po masasabi nyo? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.